So, isa na namang online loan platform ang sisilipin natin, and kasi kung babasihan mo lang yung screenshots, mukha siyang promising. And yung pangalan ng loan app ay si Mega Peso. Available both sa Google Play Store and sa iOS. And surprisingly, SEC registered yung loan app na to. Okay ba yung terms niya? So, silipin natin sa video na to. Therefore, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito, 100% online loan reviews lang po yung ginagawa natin because kailangan nyo ng tamang expectations. At wala tayong pinopromote. Wala po akong links. Unless na lang, super confident ako na yung isang loan app ay legit at ako'y natutuwa. Anyway, so itong si Mega Peso sisilipin natin. Nakita ko siya both sa Google Play at sa Android. Google Play Store at sa iOS. Submitting entity siya sa CIC. So, kailangan pag ganyan yung isang loan app, dapat inaalagaan natin yung record natin dito. So, dapat natin silipin guys kasi kahit na registered, it doesn't mean na okay siya para sa inyo. Tinownload ko siya sa Android at sabi niya 5 minutes lang daw, one valid ID yung kailangan. Sabi niya, nagpapahiram siya ng up to 50,000 pesos at mukha siyang promising pag ganun, diba? No hidden fees. Fast approval, instant payout, stuff like that. Bago ko magpatuloy guys, bago pakita sa inyo kung magkano yung naging offer or kung na-approve ba ako, konting reminder lang guys ha. Kahit na yung legit na sinasabi niyang up to 50,000 pesos for example, yung pwede mong utangin, huwag tayong mag-expect. Kapag bago pa tayo sa isang loan app, huwag tayong mag-expect na kagad tayo makaka 50,000 pesos. So yung mga ganito kasi, especially yung mga non-collateral, we need to establish a track record with these apps para makita nila, oy, mapagkakatiwalaan to. So, i-increase natin yung credit limit. Yun nga guys, chinek ko, copy-paste yung registration number dun sa SEC na website list of recorded online lending platforms. May platform, kaya dapat andun siya. And andun naman si Mega Peso. Na under sa kay Saymarge Financing. I don't know if I pronounced it right. So, pagkatapos mo i-download yung loan app, hihingi po siya ng permissions. Anyways, enough about that. Didiretsuhin ko na kayo na pagkatapos mo magbigay ng OTP at magbigay ng active mobile number and my OTP, which nanggaling din kay Saymarge. Open and close parenthesis, Mega Peso, lumabas to. But then, take note na depende kay system magkano i-approve sa inyo ha. So, pwede mo siyang, you can play around with the number. Pero, after I provided my information, and at least hindi siya humihingi ng Facebook ha, and nagbigay ako ng ID, yung naging offer sa akin is 1,000 pesos. So, ayan. So, lock siya. Hindi mo siya pwedeng galawin. Nakalock lang siya sa 1,000 pesos. And i-click mo yung apply now. Pero bago nyo pindutin yung apply now, check the details first. Kasi dun yung makikita. Kasi at least naman, agree naman ako na transparent siya. Yun nga lang, hindi lang clear kung ibabawas na yung sinasabi niyang service fee doon na 270. So, medyo tricky yung mga ganito. Nakakahanap sila ng gray areas. I must admit, ito yung nanonotice ko sa mga loan app because guys, this is based on my personal experience. And kung yung aking pagkakaintindi is tama, 1,000, di ba? 1,000 yung loan mo. And then sasabihin niyang 90 days para yun yung babasihan niya sa interest. 0.2% per day. So that's 60 pesos every month. Yung interest is 180 total. Plus the 270 na service fee. O gagawin niya pang installment. Para kasi binaglalaruan kasi niya yung interest guys. They're trying their best to like, yung talagang ima-maximize nila yung kanilang earning potential sa mga ganitong klaseng mga loans, diba? So 1,450 para pa 3 terms. Para lang ma-justify yung 90 days na yan. Yung first term mo, almost bayad na yung loan mong 1,978. And yung next mong term daw, 238. And then yung next, para lang masaming 90 days. And then second term, third term, monthly daw, 236 and 236. Mautak din yung loan app na to ha. Based the comment section, yung service fee niya, advance niyang ikakaltas. So, 1,000 minus the 270. So, matatanggap mo na lang is 720. And then, bayad ka na after 14 days. Always din siya, kahit na legit. Ito yung mga dapat nating pag-isipan. Kahit na rehistrado siya, guys, may something din siya, ha? Mautak din yung loan app na to, ha? Yun yung sa pagkakaintindi ko, ha? Correct me if I'm wrong. Na-mention ko yung mga sinasabi sa comment section dahil, ayun, guys, sinamit ko yung loan. Sabi ko, okay. Kasi akala ko buo siya matatanggap. Kasi kung buo siyang matatanggap, then yung 450 na yan na pinatong niya, mukhang okay na rin, 'di ba? Kinlik ko yung apply now.
At sabi niya, verifying the results will update you in 2 minutes. Hello, hindi po 2 minutes. Sabi niya 2 minutes, sabi niya 5 minutes. Nako, ang tagal guys. Buong araw ako naghintay. Only to find out later on na apply again after 14 days. So, na-reject yung kita nyo. 1,000 na nga lang. Na-reject pa ako. Like I said, depende po yan kay system. Also, take note na hihingi po siya ng permission sa cellphone. So, maaari na, well, based sa kanyang evaluation at based sa mga permissions na hiningi niya, then, ayaw niyo sa akin. Hindi totoong 2 minutes. Hindi totoong 5 minutes. Umabot po siya ng mga almost whole day ako naghintay, guys. Given those things na sinabi ko sa inyo, depende din sa inyo kung magpapatuloy kayo o hindi sa application na to. After all, it's registered. So, kung medyo pasaway siya, pwede nyo rin siyang isumbong kay SEC. So, bago pa naman sumakit yung ulo nyo, pag-isipan nyo na lang kung talaga bang mag-a-apply kayo sa loan app na to. Kasi yung mga IDs na tinatanggap niya are the following. Medyo marami-rami din. Kasama na dun yung National ID, Postal ID, SSS, UMID, Passport, Driver's License, Voters, TIN, Pag-ibig, PhilHealth, pwede rin, PRCE, National ID, I think PhilSys to, and D, I think yung electronic tsaka yung actual ID. For your reference, pinovide ko po yung SSS ko sa kanila. And I don't know if ma-approve ako after 14 days, but for now, I'm just gonna think na kakaltas niyo yung service fee niyang 270. And then after 14 days, bayad na yung loan mo, 978. Tapos may second term, may third term, 200 plus. Mukha siyang magaan kunyari. Pero para sa akin ha, yung 90 days na yan, para lang ma-justify niya yung taas ng kanyang interest. Like I said kanina, medyo mautak din siya ha. So pagkatapos mong i-provide yun, magsi-selfie ka, pipicturean mo yung ID mo, di ba? Hihingi po siya ng 3 references. And then hihingi siya ng professional income. Hindi siya hihingi ng payslip, pero depende kay system kung mag-approve siya o hindi. At least naman, pinakita niya yung mga to bago mo i-apply. So, walang nangyari. Reject is reject. Wala naman ako natanggap kasi na-reject nga ako. So, bago nyo kasi i-click yung apply now na yan, i-check nyo yung details para alam nyo kung ano yung meron. Alam nyo yung pinapasukan nyo. So, hingi siya ng review. Siguro hindi niya ako in-approve dahil hindi ko siya binigyan yung 5 stars. Pero bakit ka naman magbibigyan ng 5 stars, ano? Kung hindi ka pa sure kung ma-approve ka sa loan app na to. Meron pa nga akong question. So, bakit ako mag-re-review na kaagad? So, yun yung naging experience ko sa loan app na to and 50-50 ako even if registered siya. 50-50 ako. Pero guys, nasa inyo yan, yung desisyon nyo. Pero, if with this video, medyo convinced din kayo na wag muna dito sa kay Mega Peso, you can check the other loan apps that I've already reviewed and I've put them in a playlist, legit loan apps by Ate Red. Hindi ko po sila pinopromote, pero nilagay ko lang sila in a playlist kasi ang dami sa inyo kung nagtatanong, ano ba yung legit na pwedeng applyan. So you can try these apps bago kayo mapadpad dito kay Mega Peso. At least yung mga loan apps na to guys, naging positive po yung experience ko doon sa kanila. I think you should consider them first bago dito kay Mega Peso. So, kung meron man ako nakalimutan banggitin, let me know in the comment section below or kung ano man yung naging experience nyo kay Mega Peso, feel free to add it in the comments. Again, nasa inyo yung pag-uutang, decision nyo po yan. Yung importante, meron kayong heads up. So, that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!